Oras sa ganap na alas 4:06. Alam mo kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Teo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. It's a Wednesday. Ngayon po ay Miyerkules, October 4 at welcome sa DILG sa DZRH Break Time. At syempre maliban sa akin ang makasama natin sa programa ang the beautiful Undersecretary for Plans sa Public Affairs and Communications ng Department of Interior and Local Government, Yusek Margarita Gutierrez. Good afternoon, Yusek. Good afternoon, Lakay, at good afternoon, Pilipinas, at sa lahat ng nakikinig at nanonood on-air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website, dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. At para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya or suggestions, tayo rin po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago ating talakayan, narito muna ating mga balita. DILG Balita at aksyon muna tayo, Yusek. Tama ka dyan, Lakay Deo. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio kasama si DILG Secretary Benhur Abalos ang pamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng Comprehensive Social Benefits Program sa Davao City na isinagawa nitong araw ng Biyernes. Kaugnay nito, itiniyak ng Pangulong Marcos na patuloy na maglalaan ng assistance ang administrasyon sa mga benepisyaryo ng CSBP. Kabilang ang tulong medikal, pinansyal, edukasyon, trabaho, pabahay, at iba pang social aid para sa mga pamilyang naulila ng mga uniform personnel na namatay sa gitna ng laban. At ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, mahigit sa 777 million pesos na ang naibahagi sa mga CSBP beneficiaries mula pa noong 2016 kung saan 468.75 million dito ay ipinamahagi bilang special financial assistance, habang ang 308.45 million pesos ay para naman sa shelter assistance. Ang DILG ang lead implementing agency ng Comprehensive Social Benefits Program sa pamagitan ng Wounded in Action One-Stop Assistance Program Management para matiyak na maayos na naibibigay ang ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ibang balita naman,
Hinimok ng DILG ang 112 na mga bagong general ng Philippine National Police na maging magandang ehemplo ng profesionalismo, disiplina at integridad para manindigan sa kanilang pangako na pagsilbihan at protektahan ang mamamayan. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., dapat ay zero tolerance para sa korupsyon at human rights abuses sa mga hanay ng mga bagong general. Samantala, nangako rin ang kalihim na patuloy na susuportahan ng DILG ang PNP ng mga makabagong kagamitan at trainings para mapanatili ang kapayapaan at kapakanan ng publiko. Ang mga bagong star rank officers ng PNP ay binubuo ng 5 Police Lieutenant General, 17 Police Major Generals at 70 Police Brigadier Generals. Samantala, buang suporta ng DILG, Commission on Higher Education at Department of Education para naman sa adhikain ng peace education sa mga barangay at maging sa basic at higher learning institutions. Sa ginanap na second National Peace Education Summit, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na sisiguraduhin ng ahensya ang pagkakaroon ng peace education sa lahat ng mga barangay at pag-oorganisa ng makaugnay na seminar sa mga sangguniang kabataan. Anya magiging bahagi ang peace education ng criteria para sa Seal of Good Local Governance o SGLG na kumikilala sa mga lokal na pamahalaan na nagpapakita ng mahusay na serbisyo sa publiko. Ang DILG ay patuloy na nakatuon sa mga programa na magiging tulay sa pagkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad sa pamagitan ng Retooled Community Support Program at Support to the Barangay Development Program. Inabutan ng tulong ng DILG ang hindi bababa sa 51 na dating mga miyembro ng New People's Army na nagbalik loob sa pamahalaan mula sa Eastern at Northern Samar sa Leyte. Ang assistance ay parte ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ang tinatawag nating ECLIP, kung saan mabibigyan ng tulong ang former rebels at sakop ng naturang ayuda ang immediate assistance, kapital para sa kabuhayan at bayad para sa pagsuko ng armas. Bago niyan ay nakisaya sa Bida Fun Run sa Leyte Landing Memorial Park sa Palo, Leyte si DILG Secretary Benhur Abalos Jr. at DILG Undersecretaries for Local Government Marlo Iringan, Yusek Oscar Valenzuela ng Peace and Order at Yusek Felicito Valmasina ng Barangay Affairs. Mahigit sa 5,000 katao ang nakitakbo sa Buhay ay Ingatan, Droga Ayawan, Bida Fun Run sa Leyte upang sumuporta sa laban ng pamahalaan kontra illegal na droga. Sa iba pang balita, nakiisa ang DILG at Department of Social Welfare and Development sa awarding ng 127 trainers na nagtapos sa National Training of Trainers for the Barangay Development Planning o BDP ng Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Ang Barangay Development Planning BDP ay isang mekanismo para matiyak na ang mga proyekto ng barangay ay nakatutugon sa pangailangan ng komunidad. Ang mga trainers mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa ay nakatanggap ng certificates matapos makompleto ang national training ng trainers ng Barangay Development Planning sa tulong ng Local Government Academy. Samantala, inaprobahan na ng National Youth Commission ang Memorandum of Cooperation katuwang ang National Commission on Indigenous Peoples upang isulong ang partisipasyon ng kabataan at pagpapalakas sa mga indigenous peoples youth sa bansa. Kinikilala sa nasabing resolusyon ang mahalagang papel ng IP Youth sa pagtataguyod ng bansa na nakapaloob din sa Philippine Youth Development Plan 2023 to 2028 sa ilalim ng Center of Social Inclusion and Equity.
Nakasaad sa Memorandum of Cooperation ang pagpapalakas sa kapasidad ng Indigenous People Youth Organizations at mga leader nito sa pamamagitan ng Youth Organization Registration Program ng NYC. Marami rin ba sa itong mga indigenous people youth? Ha? Marami rin yan. Ano, At nakatuwa nga tignan, ano, ha? Ayan, at least sila ay nagsusumikap din na makaahon, makapag-aral at gumanda ang kanilang kabuhayan. At ilan lamang po yan sa mabalitang hatid ng DILG. At Yusek, sa ating pagbabalik ay ating pag-usapan ang Galing Pook Awards. Wow, marami bang bibigyan ng award dito? Sana Galing marami. Pook Pero Awards? actually matagal na pala siya na programa. Mhm. So hindi pa ho tayo pinapanganak Lakay Deo. Namimigay na ho sila ng awards. So wala pa si Secretary Benha Abalos sa DILG, nagbibigay na ang DILG ng ganitong award. Nagbibigay ang Galing Pook Oh, Award. Galing Pook Nagbibigay na Award. sila ng recognition. Oh. At ang maisyu niyan po habigan ay ating tatalakayin sa ating pagbabalik. At mamaya ay makausap natin ang dating kalihim ng DILG ba? Maganda natin din na interview ito, nakausap ba? Ha? Si Chairman Mel Senen Sarmiento. Di ba dati siyang congressman na Yusek? Yes, Yan. At yan po ay sa ating pagbabalik. Dito po sa DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Sa laban na ito, pinapangako ko sa inyo, seryoso tayo rito. Hindi tayo matatakot dahil sama-sama natin lalapanan ang droga. Yan ang gagawin natin. Dahil dito, bida ka. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa illegal droga. Barangay Kapitan Junsuan ng Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, alas 4:25. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Nako, ngayon na Yusek ay atin namang tatalakayin ang Galing Pook Awards na muling nagbabalik ngayong taon. Correct ka dyan, Lakay. Kaya naman ating pong alamin kung ano nga ba ang Galing Pook Awards. Kaugnay niyan, makakasama natin ngayong hapon ang chairman ng Galing Pook Foundation at ang dati ring naglingkod bilang kalihim ng DILG, si Chairman Mel Sarmiento. Magandang hapon po sa iyo, Chairman Mel. Magandang hapon. Hi sir, kamusta po? Mayor Deo, Idol, at kay Yusek Margarita, sa inyong lahat ng tagapakinig. Magandang hapon po sa ating lahat. Ganda hapon, Sek. Magandang hapon po sa inyo, Sek. Sir, para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ano po ba ang Galing Pook program at ano ang layunin ng Galing Pook Foundation? Alam niyo po na ipasa yung Local Government Code of 1991, noong 1991, alinsunod ng nakalagay sa 1987 Constitution na kailangan na i-decentralize yung sistema ng gobyerno. Dahil sa utos ng ating ng konstitusyon, ipinasa ng Kongreso noong 1991 ang Local Government Code at na-implementa ito noong 1992 at kasama ako doon sa mga unang opisyal na nagsilbi sa bagong Local Government Code noong 1992. At nung dahil nga nasa transition, galing sa isang centralized system, nag-transition na localized na yung basic services, minarapat ng DILG nung panahon na yon, kailangan magkaroon ng mga modelo para pwedeng mapag-aralan, pwedeng sundin ng ibang mga lokal na pamalaan. Kaya noong 1993,
Tama ka, Yusek Margarita, matagal na ito. Noong 1993, Oh. yung DILG po nag-umpisa ito kasama ang DILG Local Government Academy, kasama ang Ford Foundation at saka mga iilang galing sa academe, sa civil society at ilang mga representante ng gobyerno sa national government na itinalaga ika nga pag-recognize ng mga magagandang mga programa ng lokal na pamahalaan. At ito po ay in-administer ng Asian Institute of Management ng ilang taon hanggang the year 2000. Pero dahil po dito, naging inspirasyon po ito kaya itinayo yung Galing Po Foundation noong 1998. At ang mga nagbuo nito, yun din ang mga kasama na nag-umpisa siya noong 1993. Kaya nung umpisa ng year 2000, ang Galing Po Foundation na po ang ika nga nagpatuloy at nagbibigay ng recognition sa mga innovative na mga programa ng lokal na pamahalaan na hopefully pwedeng gayahin. Alam niyo naman sa local governance, kung sa paralan, mortal sin magkopya, sa local government, ika nga ini-encourage pa. No? Kaya nagkakaroon ng pag-aaral, sharing of best practices ng mga programang ginagawa, pag-improve ng serbisyo sa lokal na pamahalaan. So dito, Sec, ay ang tawag nito hinikat na mangopya ng mga magaganda. Yan. Oho. Anyway, Sec, Oo. Oo. anyway, Chairman, Sec, Senencer, sino-sino po mga katuwang dito sa Galing Po Foundation sa pag-oorganisa ng ganitong klase po ng programa, Secretary, sir? Kasama po palagi natin ang DILG Local Government Academy, no? Kasi halos pares po itong nasinusulong para po sa kalaman ng lahat si Mayor Secretary Benhur Abalos ng naging pangulo po 'yan ng League of Cities of the Philippines. Ako ang Secretary General niya siya ang pangulo ng League of Cities. Winner din po 'yan, Galing Po awardee po 'yan. At kaya mas lalo kaming inspired nga na katrabaho. Suki Ako nga ang po. DILG sa Local Government Academy para sa mga programang ginagawa ng pag-promote ng innovation, sustainability at empowerment ng citizens na napaka-importante na gawain na. Labas na rin, may ibang mga capacity development programs din po kaming ginagawa. At sa ngayon, labas po sa DILG Local Government Academy, may private sector partner po tayo, yung SM Prime Holdings, para po sa awards natin. Yun po. Sir, sa kasalukuyan po ngayon, Chairman Mel, gaano karami na po bang entries na nag-submit ng mga nasubmit na ho ng mga LGUs para sa Galing Po Awards ngayong taon? At ano-ano ang mga scope o saklaw ng mga lokal na programang na isinumite ng ating mga LGUs po? Ngayong taon, may 166 tayong entries, no? At muli, nagpapasalamat tayo sa DILG, kay Secretary Benhur, kasi sa pag-relay ng information sa mga lokal na pamahalaan, kasama po natin ang DILG dito. Sa 166, 17 yung finalist. Wow. Na ika nga magpapatuloy na maglaban-laban ngayong October 11, ika nga ang kanilang final presentation. Next. At iba-ibang sektor, may agrikultura, merong entry para sa mga yung nagbalik loob galing mga dating mga rebelde, no? Parang kanilang parang pag-transition nila, no? Galing sa buhay na namumundok na dito sa balik sa mainstream ng society. Meron din ganong klaseng programa. Paiba-iba po. Alam naman po natin ang sakop ng local government. Napakaraming serbisyo na nilang binibigay. Napakalawak din po. Secretary, sir, mari ba yung ibahagi? Ano po ba yung proseso? Ayan na. Paano ang proseso ng Galing Po sa pagpili ng mga napakaraming finalists mula po sa nomination hanggang sa paggagawad mismo ng award o parangal? May mga stages ba yan, sir, na sa pagsasala ng mga nominees? Ano po ang inyong mga nagiging batayan dito, mga criteria, sir? Meron. Unang-una, eligibility screening, no? Ang Galing Po Foundation Secretariat nagre-review
ng programa kung na-meet niya ang eligibility criteria, no? Sa eligibility criteria kasi natin, para makonsider na pwedeng panggaling po, kailangan may prosesong galing ito sa barangay, munisipyo, siyudad, probinsya. At yung programa, hindi kailangan ng gobyerno nag-initiate, pwede rin private sector, no? Kasi isa sa mga basehan natin yung partnership palagi ng lokal na pamahalaan sa komunidad. Napaka-importante po noon. So, pagkatapos ng eligibility screening, may first screening, National Selection Committee, mga kasamahan namin, review, tinitingnan, at doon nag-uumpisa yung pagbawas. Kasi, alam niyo po, sa Galimpok, sa ilang taon na dinaanan, marami na rin kaming inventaryo ng mga programa na pwedeng tingnan, pwedeng sundan. No? So, sa ngayon, patinding laban na Deo at Yusek Margarita kasi Maraming yung magagaling. benchmark niya pataas ng pataas kasi yung mga dating winner, pag sinunod mo lang or a bit lower than what the The prior. LGU has submitted in the past o yung past winner, parang hindi na innovative yung dating. So, pataas siya ng pataas, no? So, doon nagbabawas. Sunod ay validation tayo. Pinupuntahan po talaga. Sa pagpunta ng team namin doon, tinitingnan yung programa, nag-i-interview rin. Hindi lang sa gobyerno, kundi yung komunidad, no? Napaka-importante noon. Tapos, yung pagkatapos ng validation, may second screening, mayroon tayong National Selection Committee, nagre-reconvene sila, i-deliberate kung anong nakita nila doon sa field, anong mga report. Tapos, doon na nagbabawas. Ito na ngayon, nasa 17 na lang tayo, may final presentation ng panel interview. Itong pagalingan ng presentation. Siyempre, may Q&A dito, kailangan ika nga yung kurado, makumbinsi talagang masasabi natin. Hindi lang kasi innovative na tinitingnan natin ngayon Ang sinusulong po ng Galimpok, adaptive and innovative leadership. So kailangan innovative yung programa at adaptive yung proseso, ika nga, na ginawa para magkaroon ng programang napakagandang programa para sa kanilang bayan na pwedeng gayahin sa ibang lugar. Chairman Mel, nabanggit niyo po na may 17 na ho tayong finalists, no? Tama po ba? Tama po yun. Maaari niyo po bang, hindi ko alam kung may confidentiality po ba, pero maaari niyo po bang ibahagi sa amin ano yung mga LGUs na to? O kung hindi man, ano po yung mga naaalala niyo pong nagkaroon ng impression sa inyo ng mga proyekto ng mga LGUs po na ito? Alam nyo, ito po nasabi na po sa public yung finalist natin na 17. No? Ganun ba? So, may iba-ibang programa gaya ng Bago City, no? Ang kanila is reviving the majestic diversity of Bago Watershed. So, sa environment ito, pag-safeguard ng kanilang watershed, no? Siyempre, mayroon silang programang ginawa para maging sustainable at napaka-importante po niyan. Para sa amin, sinusulong po natin yung water security. Maaga pa, dapat pinaplano po yan kasi dumadami yung tao, kailangan masiguro natin palaging may supply ng tubig. Andiyan po yung Bataan Province, yung 1 Bataan Seal of Healthy Barangay, yung Bayawan City, Negros Oriental, Fish from the Mountains, Bayawan Inland Aquaculture. Tugmang-tugma po ito sa sinusulong ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos at saka kay Secretary Abalos na napaka-supportive ng DILG sa food security program natin. Yung Cavite Province, lingkod Beyond Bars, an ICT-based social inclusion program of Cavite Provincial Jail. Isipin nyo na yung andun yan sila sa Provincial Jail, pero hindi po lahat dyan ika nga, convicted, ika nga, nasa korte pa sila. Davao Oriental Province, Happy Home, Integrated Holistic Rebel Reintegration Program. May Del Carmen, Surigao del Norte, Seal of Health Governance, Local Health Leadership Approach as Response from Pandemic to Super Typhoon. Napakaganda nito dahil kailangan building resilience is very important. General Santos City, Sherila Alas Bitiara, the Comprehensive and Balanced Conflict Resolution Mechanism for Muslims. No? Iloilo City Sports Academy, a grassroots sports program for the Ilonggo youth. Iloilo Province, Zero to Limpio Iloilo.
movement for a province-wide kanilang programa nila sa Zero Waste, no? Tapos Ligao City, Albay Integrated Coastal Resource Management Program, Makati City Virtual Queuing Management City System. So umarin dito sa panawagan ng digitalization, no? An online platform for queuing and appointments for health centers, no? Mexico, Pampanga, Mexico Community Hospital, Caring is Our Calling, Ormoc City, Saving Can, A Love Story in Ormoc Bay, Marine Mammal and Reptile Rehabilitation Center. Parang napaka-unique. Siyempre, involved dito mga marine biologists. Bago rin ito. Pasig City, no? Pasig City Pre-Hospital Care and Emergency Medical Services Medical Control Program. Quezon City, yung iRise nila, iRise Up. Intelligent, Resilient, and Integrated System for the Urban Population. Sa title pa lang, very interesting din. Quezon City, Birth Registration Online. Online Birthtal of Quezon City. Napaka-importante nito kasi registration. Napaka-importante nito dahil kami mga maaga kami, wala pa kaming mga computer na nag-alkalde ako. Mayor Deo, pag tinan mo kailan to pinanganak, ang tanong umuulan noon, patay. Kung walang sistemang ganito, malaki yung buwan noon. Talagang problema na po sa pag-registro, kaya napaka-interesting din ito. At saka may barangay po tayong pumasok. Barangay Taluot, Argao, Cebu, Barangay Taluot Community-Based Integrated Approach. At napuntahan ko rin itong lugar na to at sabi ko nga siguro kung lahat ng barangay yung mamayan involved, napakaganda siguro ng takbo ng bawat barangay sa buong Pilipinas. Agree ako dyan. Ayan na, Sec Mel, ha? Abay, baka magtampo ang Taguig kasama ang Makati, ba't hindi yata nabanggit ang Taguig? Anyway, biro lang po yan. Anyway, Chairman... baka next year. Next year. Sir, bukod sa award o pagkilala ay meron pa bang ibang matatanggap naman ang mga mapipiling 10 outstanding local governance programs mula po sa Galing Puok? Ang DILG po sa Local Government Academy may binibigay po na halaga para sa mga 10 kasi ang pipiliin natin dito yung top 10 programs of the Philippines na masasabi natin adaptive and innovative. Pero labas kasi doon na dagdag ito sa seal of good housekeeping ng isang local government Ang experience ko, Idol Deo, Yusek Margarita, nang nanalo kami ng Galing Puok, kami nang tinatawagan ng mga financier, hindi lang national government. Galing, Multinational at multilateral. In fact, mayroong panahon na sa mayor's office may Hapon, may Amerikano, may German, yung iba-ibang institusyon na tumutulong po sa amin, no? Dahil po na-challenge po tayo dahil napaka-importante yung nanalo po kami ng Galing Puok at na-challenge ka nung panahon ko po ng mayor ako, we were financially unstable. Napakahirap na aming sitwasyon, mahirap din sitwasyon ng national government. Pero doon po natin nakikita ang lokal na pamahalaan kung gaano kagaling, kung kulang resources nagagawa ng paraan, no? So, kami po yung poorest city in the Philippines noong araw. We had the most number of people living below the poverty line. But after 6 years, we were out of the top 10 poorest. And we recorded the highest reduction sa poverty incidents, beating all other cities in the country. Dahil na-challenge mas lalo, pag nanalo ka, mas lalong kailangan tuloy-tuloy. Kaya kay Secretary Benor, nang nanalo siya, kailangan tuloy-tuloy, no? Maghahanap ka na naman ng bagong challenge kasi nare-recognize po tayo doon Ayun. Nakikilala yung lugar. Nakikilala yung lugar. So, Chairman Mel, if there's a will talaga, there's a way. Talaga, oo. At saka, ang importante rito is people participation. Alam nyo, paminsan naririnig tayo natin, sisila ng sisi ang tao paminsan sa gobyerno, no? Pero ito po, kailangan tulong-tulong Kaya sa criteria po ng ating judging, positive results and impact is 20%, 25%. Ibig sabihin, nang inumpisahan yung programa, ano yung before, ano magiging after, ano naging epekto. So gaya na nga mention ko, from being poorest,
wala na kami sa top 10 poorest, no? So, promotion of people's participation and empowerment. Again, nasa konstitusyon ito, nasa local code is 25%. Naniniwala po ang Galing Pook na ang gobyerno mas epektibo na imbis magtrabaho para sa tao, magtrabaho kasama ang tao, gaya ng bida kanina na pinakita, kasama talaga dapat ang tao. Kasi pagsama-sama tayo, Okay. marami tayong pwedeng magawa. Okay. Innovation and adaptation is 20%, pero nagdagdag po tayo ng resilience. In anything that we do, kailangan resilient. Hindi lang po sa natural hazards. Resilient po tayo sa lahat ng mga nagre-risk assessment. Na-experience po natin ito ng pandemya. How do you ensure your local economy is resilient just in case something like, God forbid, a pandemic, no? So, sa lahat ng bagay, even producing climate resilient crops is part of being resilient, no? Tapos sustainability, kailangan kahit nagbago yung administrasyon, dapat tuloy-tuloy yung programa dito. Kaya napaka-importante kasama po yung tao sa programa, at saka efficiency ng program service delivery at madaling kopyahin ng ibang Secretary lokal na pamahalaan, transferability po. Secretary Sinena, marami pa sana tayong pag-usapan pero medyo kinakapos tayo ng oras. Pero ito na lang, may mensahe po ba kayo sa mga finalist na October 11 na pala ang Final. presentation at screening. Ayan na. At ano pa yung mapapayo sa mga LGUs na mapabilang naman, gusto mapabilang bilang awardees ng Galing Pook? Good luck sa kanila. Kailangan handang-handa. Pero pag ikaw talaga hands-on, hindi ka mamumblema. Allow me to mention lang po yung Board of Judges natin. Please, sir. Si Secretary Benhor Abalos, palagi po siyang kinukuha natin dahil katuwa po ng DILG ang Galing Pook. Dr. Winston Conrad Paduhino, Leonardo Montemayor, dating DILG Secretary, Maria Neves Confessor, dating DOLE Secretary, si Ostier Panadero na dati pong presidente po ng Suling Family Foundation na galing din po sa DILG, Gisela Chungson, Evelyn Versosa, Engineer Lisa Silario ng SM Prime Holdings, at saka si Tina Monson Palma po ang ating mga orado ngayong taon. Bikatin pala, Ayan, no? Lakay. kasama pala si Good luck sa kanila. kasama pala si Super Sexy Nieves Confessor. Kaibigan natin. At dahil po dyan, maraming salamat po, Chairman Mel. Dami ko pong natutunan sa Galing Pook. At mas nagkaroon ako ng appreciation pa. At saka marami pa sana ako itatanong kay Secretary Mel. Kaya lang in private na lang siguro. Mga personal yata yan, Lakay, ha? Chairman Mel, hiniintriga kayo. Chairman, Secretary, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag at magandang hapon po sa inyo. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sa inyo. Salamat po. Thank you, sir. Chairman Senena Sarmiento ng Galing Pook Foundation. Galing-galing, ha? Abay, sana maraming lumahok dyan, Yusek. Yeah, at sa susunod na mga taon, sana marami pang sumali. At sa ating pagbabalik, abay, makasama naman natin ang isang opisyal ng Department of Education. Si Vice President ba ang ating makasama ngayon? Abangan po sa ating pagbabalik dito sa DILG sa DCRH Break Time. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Danas Garcia ruling at ilan sa mga kasamang probisyon ay: pangalawa, ang pag-uutos sa mga kalihim ng Department of Finance, Department of Budget and Management, mga commissioners ng Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at ang National Treasurer na isama ang lahat ng uri ng buwis sa alokasyon ng mga LGU. Ang alokasyon ng mga LGU ngayon ay magmumula sa mga buwis tulad ng income tax, estate and donors taxes, value-added taxes o VAT, other percentage taxes, excise taxes, documentary stamp taxes o DSTs, mga ibang buwis na maaaring ipataw ng BIR kinalaunan, pati na ang mga customs duties at mga taripa mula naman sa Bureau of Customs. Hindi kasama dito ang mga special purpose funds at mga special allotments na nakalaan para sa pagpapaunlad ng yaman ng bansa. Dahil dito, ang bahagi ng LGUs mula sa koleksyon ng buwis na dati ay IRA ay tinatawag na ngayong NATA o National Tax Allotment.
Angat, lokal, tamang pondo, angat serbisyo. Kaganapan, DILG, balita at aksyon. Oras sa ganap na alas 4:50. Andiyan na ba si Madam Vice President? Si Secretary Inday ba o si ASEC? Ayan. Abay, nagbabalik po ang DILG sa DCRA sa break time. At atin po nga tatalakayin USEC ang patuloy na ginagawang aksyon ng DepEd sa pagpapalawig ng napakahalagang edukasyon ng ating mga kabataan na USEC. Tama ka dyan, Lakay, dahil po ay ngayong buwan na ito ay buwan ng celebration ng National Teachers Month at World Teachers Day. Kaya sana nga ho ay makapanayam na ho natin ngayon ang balita daw po hindi daw si VP. Pero equally beautiful rin naman po ito si deputy spokesperson ng DepEd, si ASEC Bringas po. So, Ayan. kaso wala ba yata si siya mag-contact. ASEC Assistant Secretary Francis Cesar Bringas? Ayan. Pronunciation namin sa Ilocos na USEC mga Bringas ang tawag Bringas. namin yan. Ilocano ito si ASEC Francis. Ayan. Siguro parents niya, idol niya si Saint Francis of Assisi. Di ba kahapon yata o the other day yung ngayon ang week ng celebration ng Saint Francis of Assisi. Ayan. Andiyan na ba si ASEC? ASEC Bringas, where na you? Abay, marami tayong pag-usapan din bukod sa National Teachers Month USEC at World Teachers Day. Bukas pala ang World Teachers Day. Ayan. Abay, ano ba ang meron ba silang mga programa? Ayan, meron ba silang special treat sa ating mga teachers? I think meron po yata sa saan ba? Nakita ko lang yan Pero hindi dito sa NCR yung celebration. Ganun ba? Ayan, saan kaya ang celebration? So yun po. May may increase ba ang sweldo ng mga teachers? Never po kayo nagturo, no? Lucky day. Meron USEC pero hindi regular, mga lecture lang. Ayan, about journalism. Ayan. Wala si Madam Vice President Day. Ayan. Nawawala itong si ASEC Francis Cesar Bringas. Apo, Assistant Secretary, nasaan ka na, Ayan. Pero si ASEC Bringas po, nakatrabaho ko po yan. Ganun ba? Sobrang sipag po niyan. And if I'm not mistaken, matagal na rin po siya sa DepEd. So talagang from the ranks po siya umakyat as ASEC. Ayan. Saka inaasahan po siya lagi ni VP. Naasahan siya lagi ni VP kasi nga bukod sa may institutional knowledge, very masipag ho talaga. Matagal ba USEC si ASEC Bringas sa Department of Education? Nung nagkakwentuhan kami, nasabi nga niya na siya. Seso siya, matagal na rin ho siya sa departamento. So, panahon pa ni dating Pangulong Cory Aquino, si Marcos, andyan na sa yan ang hindi DepEd. ko pa sure. Pero mukha po rin kasi siyang bata. Pero alam ko matagal na po siya. Saka alam ko before siya naging ASEC, RD po siya. I forgot which region po. Pero yun. So, yun, nakasama ko lang po nung anong event to? Sa mga kabataan. Yung sa sports po. Okay. So, yun. So, wala na ba talaga? Negative na ba si, may Teachers Day event daw, USEC, si ASEC Bringas, Okay lang. Invite Ayan. na lang po natin sila next time. Ayan. Di naman tatanungin sa Pero yung totoo po, CIF. magaling po talaga ang DepEd po. Lalo na si VP Sara po, very hands-on po. She attends po lahat ng events siya talaga, nakatutok po. And then, I remember lang, sir, na isang event po na in-attendan ko, yung sa curriculum nila, yung intensify, sorry for the word, but pagpapa-strengthen nung K-12 curriculum nila. So they had an event. Tapos she was very candid
na she was saying na I apologize to the USEC assigned to the curriculum kasi talaga daw pinukpok niya para daw ma-submit kagad tong bagong curriculum nga ng DepEd. And then na-mention nga niya na sa ASEAN nga daw, out of all the countries, 2 lang daw sila na ministers ng education na hindi galing sa academe. Ayan. So she was saying that I really have to trust the expertise. So dun sa, yun nga po, yung USEC na in charge sa curriculum, galing kasing academe. So talagang nag-sorry siya na, pasensya na, talagang pinokpok kita because that's really my job. So nakita ko yung side, yung parang naging ano ba? Talagang humanize siya for me. Ayan, siya pala si Ase Cabringas. Pero dati madali ding matawagan si USEC POA, Michael Poa. Ayan. Actually, siya po yung unang namin linapitan for this. Yun nga daw, may event, kaya in-endorse naman po niya yung kanyang deputy nga, si Asek. Baka naipit lang po talaga, Lakay. Ayan. Anyway, USEC, ayan, busy siya sa preparation ng celebration ng World Teachers Day bukas. Ayan. Pagpatawad na po natin. Saan ba ang saan kaya ang celebration na? Saan kaya ang program? Dito sa Metro Manila o sa probinsya? Alam ko province po yan tatanong din sana, speaking of K-12, USEC, ibabalik nga ba sa hindi ka na gagawin nga bang K-10 na lang, hindi na K-12? Wala pa akong malita. Ayan. So anyway, sayang po at di natin makasama ang isa opisyal ng DepEd. Si Balen, next time po, ayan. Okay lang, bonding muna tayo. Yes, ang makasama natin USEC next time ay si Madam Vice President. Ayan. Sana po. Si DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. So anyway, sayang. Marami pa naman tayong itatanong sa kanya. At medyo bigla silang nag-busy. Di ba tayo nalang natin, USEC, birthday pala ni Mary Grace Talyada ng Novaliches. Akala ko taga DepEd ito. Taga DILG. Diba? Si Mary Grace Talyada. Ayan. Anyway, Mary Grace. Happy birthday at binabati natin. Sino ba yung may birthday din ngayon? Ayan. Si ano po, si Colonel, head po ng CIDG po. Si General Karamat po. Oo nga pala. Birthday niya today. Ayan, General Karamat, sir. Ayan, happy birthday ng PNP CIDG. Ayan. Balita ko, invited daw tayo sa Campo Crame. Yusek, kung Hinihintay ko libre po. tayo. Kung hindi po daw, baka magpadala na lang daw po ng lechon. Ganun ba? Bait po yan, si sir. Si General Karamat. Ayan, Sipag rin ho. magaling yan. Officer and a gentleman. Ayan. Tapos sir, may gusto daw, Lakay gusto raw, magpabati sa inyo. Sino? Si Congressman Brian Revilla po, Oy, ng si, Agimat Party List. Congressman Agimat. Ayan. Hi daw po. Ay, Congressman, kumusta ka na? Long time no see, ha? Abay, dati, kasama natin. Pero ngayon, abala na sa Kongreso ngayon. Ayan, seryoso Congressman na po Brian. At napakasipag po. Talagang umiikot daw siya. Dati chill-chill lang ngayong congressman iba talaga ang congressman, ha. Siyempre pagka member na ng kongreso, abay kailangan iba na ang natin, ang trabaho natin. At hopefully po mag-settle down na ho siya. Ganun ba? Aba. Sino ba? Yung mga nakita namin? Yung lagi niyang kasama. Yung mga kasama namin. Siya ba, Kong? Ayan. Siya na ba? Aba, siya na ba? Ayan. Tingin ko naman. Anyway, sana imbitado tayo. Sana po. Asahan ho natin yan. Babanggitin ko rin po. Wedding invites namin. Ayan. At batiin din daw natin ni Yusek. Abay, nanonood daw yung mga taga TV5 sa atin. Ayan. Hello po. Si Lourdes de Vera, ayan, nanonood sa atin habang nag-andun sa kanyang program sa TV5. Kailan po ba ulit ako makakabasa ng kanyang mga poetry? Ayan, diba? Ano to? Palangka Award ito, Yusek. Ayan, diba? magaling to si Lourdes de Vera. Sobrang galing mo yan, sir. At saka bukod sa pagiging writer, poet, professor din yan. Nagtuturo ito ha?
minsan i-guess nga natin. Anyway, anyway, mahabigan, wala na tayong oras sa Yusek. Anyway, kahit wala, next time, Asek Bringas, sana'y makapila namin kayo dito sa ating programa. At maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At sa ngalan po ni Secretary Benhur Abalos, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Muli po, ako po si DILG Undersecretary Marge Gutierrez po, signing off. Ako naman po si Deo Macalma. At ito ang DILG sa DZRH Break Time. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.